Eto po mga bossing ko, pakita ko lang po sa inyo. Dito po ako ngayon nagbabasa ng tarot card. Ngayon, inopen ko yung pintuan dahil biglang may narinig akong parang nag-open ng pinto na umagit-it. Na kung mapapansin ng Aquarius, sa part ng Aquarius, ay nag-stop ako ng pagbibideo. Ayun. Kasabi ko sa anak ko, bakit gano'n hindi siya sa akin nagpaparamdam? Ayun nga po, ay eto po, pakita ko lang. Eto po, matik po yan, kaya po siya ginanto dahil nilako po ito lahat. Nilako po siya kasi ilalako rin naman, sasarado ko rin naman, tapos nagbukas ako ng aircon. Ngayon, kaya ang ginawa ko, nilako kasi lalabas yung ano ng aircon. Kaya tinuluyan ko na, kawikaan ko, ay hapon na rin naman. Kaya, ilalako na siya. Nilako po siya. Tapos, nakalak po yan. Pati to, nakalak po yan. Bilang, narinig kong ganun kanina. Kaya nag-stop ako sa Aquarius. Ayan. Tinawag ko silang lahat. Sabi ko, nagbukas yung pinto. Kasi sabi ko nga po, Joelyn, ba't di ka man lang sa akin nagpaparamdam? Andaya mo. Mantalang, may mga pumupunta ditong kaibigan niya na nagpapunta sa nagpapanaginip daw sa kanila na nagsusukat daw ng damit na kulay pula, tapos pinabibili daw sa kanila yung damit na yon, tapos nakahag daw sa akin, tapos sabi ko daw wag mo akong iwan, yung mga ganun napapanaginipan po nila. Tapos ini-invite daw po sila, parang madaming mga kwento ng mga kaibigan po niya. Sabi ko ang daya naman kasi ang napapanaginipan ko yung damit nga po na kulay blue ni Joelyn na nilagay ko sa manikin. Ayun, yun po yung favorite po niya na damit. Pero, napapanaginipan ko siya, pero patay na po siya. Yung mukha po niya, wala na po siya. Yung nakanganga doon sa ospital, yun ang lagi ko napapanaginipan. Tapos yun yung damit niya. Tapos yung isa naman, maitim na po siya. Tapos hinag niya ako. Tapos nagulantang ako. Parang yung bata, yung bang parang nag-ano kong ganyan, nagulantang ako kasi yayakapin niya ako, maitim na po siya. Tapos umiiyak daw po ako. Yan. Ngayon po, nagtaka lang po talaga ako. Kasi tinawag ko po siya. Sabi ko, anak, andaya mo naman, di ka nagpaparamdam sa akin. Bumukas po ito. Ayan. Matik po yan kapag nila ko yung ganyan. Sunod-sunod na po yan. Nakalak po ito. Pero bigla po siya nagbukas kanina. Kaya sabi ko, oh, ayan. Sigurado nakalak na po yan. Ewan ko lang kung mabubuksan pa yun ni Joelyn. Ayun nga po. Kagaya po nito sa Christmas tree. Na umusod po siya. Dati hindi kita yung switch. Pero ngayon, kita na po yung switch. Umusod po yung Christmas tree. Nakita niyo po yung Christmas tree. Yan po, hindi yan pwede iisod ng isang tao dahil maaari po siyang magtaob. Pero, ayan po siya, oh. Umisod lang po siya. Yan. Magtapos, ayun nga po, yung pati yung kama. Tapos yung mga patotoo. Ito po yung CR na lagi ko nililinis. Yan, kung mapapasin nyo po, yung bowl na yan, napakalinis po niyan. Wala malaka mark-mark yan, kinakamay ko po siya. Anak, huwag ka naman magparamdam. O sige na, okay na, alam ko nandito ka. Alam ko nandito ka, huwag ka naman, hindi mo na kailangan magpatotoo. Yan, sarado ko na po to. Yan, hello anak, love you. Love you, love you. Yan, sabi po nila, huwag ko daw pong tatawagin. Hindi ko naman tinatawag sa pangalan, pero sabi ko, anak, anak. Anak, yan. Ito po mga bossing. Ito yung, dito na ako po pwesto. Yan. Pakita ko po sa inyo. Yan. Ito yung alcohol ng aking anak. Yan. Ito po yan. Ito mismo sa pagkakaanong to, nandito po yun nakalagay. Siguro naman, hindi pwede siyang hindi naman pwedeng, hindi naman bawal na i-spray. Yan. Pakita ko lang po. Ito, tatlo yung salamin po niya. Kasi malabo talaga yung mata po niya. Sa Paul. Sinabihan din po siya ng doktor. Sabi, Joelyn, bakit lumabo ng ganyan yung mata mo? Kasi parang nasa 250. Bakit lumabo ng ganyan yung mata mo? Dapat nung unang nahihilo ka, ay nagpa-check up ka na. Ayun po, dun rin po namin hindi na malabo na pala yung mata po niya, hindi siya nagpapa-check up. Hindi po niya sinasabi sa amin. Laging okay ang lahat.
Yun ang lagi niya sinasabi. Hindi daw masakit yung ulo niya. Parang isang beses lang na parang nahihilo daw po siya. Kung hindi ko sinabing, aba anak, baka sa mata na yan. Ayun, saka lang nagpa-check up. Tapos mataas na talaga yung grado niya nung nalaman namin. May pag-uugali talaga siyang ganun. Siya po ay maraming sikreto na yun nga po, pinagdadasal ko sa mahal na Panginoon na kung ano man yung mga ginawa sa akin, kasi may mga ano rin po pagdating sa usapin ng love life, marami po siyang pagdating sa love life, marami po siyang mga na sinisikret dahil alam niya na tututol ako, yung mga ganun. Pagdating sa love life, talagang sira po yan. Kaya yun nga po, sa huli na talaga mga nalalaman yung mga nangyari sa kanya. Eto po, nung dibo po niya. Kaya lang, ang susunod na po nito ay nagpagawa po ako ng album noong burol po niya. Masakit po, kaso wala na rin mo gagawa. Kailangan tatagan ng kalooban. May nagtatanong po sa akin, kamusta si Justin? Si Justin po, hinaayaan ko munang nagbabike po sa umaga, tapos hinahayaan ko muna na maglaro po siya para malibang po siya. Tapos siya po yung tipo ng bata na nagagalit sa akin, sinisermonan ako. Mami, tingin ka ng tingin sa TikTok, tingin ka ng tingin sa picture ni ate, tapos iiyak ka. Sabi ko, anak, kasi ako yung nanay. Ako yung talagang sobrang nasasaktan. Kasi syempre, bata pa po yun, tapos kapatid lang, kaya hindi po siya masyado apektado. Ako po ay alam ko naman magiging okay din ang lahat. Kaso nga lang, kung siya po ay alam ko may karamdaman, kung siya po ay alam ko na, yun nga po na nalatay po siya sa yung may karamdaman, yung parang alam namin na doon talaga hahantong, anak, huwag kang magparamdam. Tumutunog po yung, anak, kung nandyan ka man, huwag kang magpaparamdam ha. Natatakot na ako. Kanina, wini-wish ko magparamdam sa akin. Pero ngayon, hindi ko na wini-wish. Okay na yun, anak. Alam ko nandiyan ka. Kasi sabi po nila, pag wala pa daw pong 40 days, nandito pa lang daw po yung mga kaluluwa. Hindi pa daw po nakakakit sa langit. Pero, after ng 40 days, akit na daw po sa langit. At hindi na magpaparamdam. Nalungkot naman din po ako doon dahil siguro naman, pang minsan badadalaw din po siya dito. Papasyal-pasyal. Ayan. Yan. May bigla akong duwag mga bossing dahil alam ko yung pintuan. Nila ko siya Nila ko po siya kasi hapon na rin naman. Binuksan ko yung aircon. Tinuluyan ko na siyang ilak pero bigla siya nagbukas. Talagang kinabahan po ako. Tapos yung mga nanay, ano po siya. Kasi yung parang clear, yung pinangtakip po nila doon. Dito po sa kabila, parang clear yung nasa bakod. Ngayon, nakakita sila naglalakad na nakaputi. Kaya ang ginawa nila, plywood. Sabi ko kay inay, kaluluwa yan. Ayan, itagusan din yan. Kahit i-plywood niyan, tatagos yan. Yun, mga ganon. Kumbaga, talaga nagpaparamdam po siya. Ito po siya nung dibo po niya. Yan. Ang ganda-ganda. Tapos, yan po siya. Yan. Diba po, ang ganda-ganda. Kaya baba ko lang po ito para makita nyo po ng maayos. Yan. Yan, tanan. Yan po yung aking anak. Nung nagdibo po siya, nung 18, nung isang taon, kasi kaka-19 lang po niya nitong April 3. Yan. Yan. Ito yung pinaka-paborito niya. 10 po yung gown po niyan. Or kaya yung ganito, yan, kabilang na rin po yan. Pero sabi niya, ito yung pinaka-gusto niya. Ako po pumili niyan. Yan. Ito po yung damit niyan sinuot nung burol. Ayan. Ito po yan ang dibo po niya. Yan. Ang ganda-ganda po niya. Yan, ganito na lang po para kitang-kita po ninyo. Kaya binago ko yung ano ng camera. Yan. Tapos, tanan!
Ang ganda-ganda po niyan. Anak ko po yan. Proud na proud po ako dyan. Kaya lagi po akong nagpo-post ng picture niya. Proud na proud ako dahil nagkaroon sa amin ng lahi na talagang napakakinis. Yan, talagang ang kinis po niyan. Yan, ganda-ganda ng anak ko. Tapos, ito nga yung favorite niya na gown. Yan. Tapos, ito yung anak ko. Yan, anak. Anak, I love you. Ayan po yan. Ang amo po ng mukha po niyan. Yan. Tapos, ito din. Ang ganda-gandang babae. Proud na proud ako. Nagkaroon ako ng anak na maganda. Yan. Yan ang aking anak. Anak ko yan. Huwag sinasabing, ang ganda ng anak mo. Anak ko yan. Siyempre, anak ko yan. Ayan po siya. Bale, hindi na dito, ito dinala ng mister ko doon nung burol. Kasi nagdala siya ng album. Itong isang album yung dinala po niya. Ito, hindi na. Yan, anak ko po yan. Ganda-ganda babae. Love na love ni mami. Ito din po. Yan. Oh, ganda-gandang babae po niyan. Love na love ni mami yan. Anak, love na love kita. Mahal na mahal kita, anak. Anak ko. Yan. Hinahanap ko nga po yung meron po siyang message sa amin na yun nga po ay na-upload ko dati. Na-delete ko po siya. Saktong-sakto pa naman. Kailan lang ako nag-delete ng mga ibang picture at video. Kasi napupul na yung cellphone ko. Nanghihinayang ako, nagsisearch ako kung paano maibabalik po yun. Na-delete ko na mismo doon sa storage. Ayan po siya. Yan, ito, mister ko. Mataba pa dito ang mister ko. Wala pa siyang diabetes dito. Yan, hindi pa yan nadidetect. Kasi mismong sunod-sunod po yun nung April. Nung sunod-sunod po na una nagkaroon yung aking mister. Tapos, nitong taon na ito ng 2023, sunod-sunod po sila. Ang una, nagkaroon mister ko, sumunod po ang anak kong bunso. Tapos, yun nga po, ito na ang pinakamalupit po sa aking anak na panganay. Ayan po, mahilig kami sa pula. Ngayon lang ako nag-iitim. Ayaw na ayaw ko ng itim, ayaw ko ng puti. Favorite po namin pula. Yung mga tao special sa amin. Ganun din ng mga tao na pumunta nung burol ng aking anak. Pagamat bawal magpasalamat daw pagpatay. Pero mula sa aking puso, mahal ko po kayo. Yung mga nakasamaan ng loob. Yung mga sobrang close. Salamat. Ay, bawal magpasalamat. Pasensya na po. Bawal magpasalamat. Alam niyo na po mula sa aking puso. Ayan. Yan po yung mga anak. Yan po yung anak ko. Yan. Ito yung iba niya, yung mga kaklase niya. Ayan. Naglagay na po ako doon. Ayan. Yan yung pinakamasayang tagpo na tuwan-tuwa yung anak ko. Tapos ito naman yung kaibigan ko rin na wala-wala na rin ngayong taon na ito. Ito si Abigail. Nung Pasko mismo nawala po siya ng 2022. Tapos ito naman 2023, anak ko. Ngayon, naiisip ko po, ang aking anak, ay siguro yung nakaka-relate siya dahil sa hirap na pinagdaanan namin dati. Kaya siguro, noong ex niya, parang tumulong siya dahil nakarelate siya sa hirap na pinagdadaanan namin dati. Siguro naawa siya. Yan, maawain po yan eh.
Kaso dati tanda ko, yung unang-unang naging pera namin, parang malaki yung ibinigay ko doon sa tao. Sabi niya, Mami, baka maubusan na naman tayo. Sabi ko, anak, huwag ka mag-alala. Doble-doble ang balik niyan. Ayan. Yan. Favorite po kasi namin, kulay red. Kaya lahat na na-request namin sa mga magiging bisita ay nakapula. Yung iba, siguro kaya hindi nakapagpula dahil parang ewan ko sa kanila, basta nasabihan ko sila. Ngayon ko lang napansin yung iba pala hindi nakapula. Pati to si Abigail yan. Yan, si Abigail yan yung aking kaibigan. O, kaganda-gandang babae. Yan. Tapos yan, yung mga tito niya, si inay, lola niya, mga tito, tita. Ayan. Ayan, anak ko po yan. Anak ko po yan. Ganda-gandang babae. Proud na proud ako dyan. Anak ko yan. Ang ganda-gandang babae. Hindi man si mami naging makinis, pero pagdating sa anak ko, panalo naman. Mahal na mahal ko yan. Mahal na mahal ni mami yan. Mahal na mahal ko yan. Anak. Masayang masaya dito ang anak ko. Masayang masaya siya. Hanapin ko nga po yung wishes niya sa amin. Masayang masaya dyan ang anak ko. Kung saan masaya ang anak ko, masaya din po ako. Iniisip ko na lang siguro kaya siya masyado tumulong sa nakaraan po niya dahil parang naaawa din po siya dahil naranasan niya yung hirap na kagaya ng pinagdaanan namin ng pamilya. Anak ko po yan. Ganda-gandang babae. Mahal na mahal ko po yan. Anak ko po yan. Ito po sa mga nagtatanong, kamusta na si Justin? Kamusta ka na, Justin? Okay. Namimiss mo si ate? O, ngayon, mag-aaral muna tayo. O, sige, multiplication. 3 times 3. 9. Very good. 5 times 5. Oh, 5 times 5. Ano? 45. Dapat gano'n, 5, 10, 15, 20, 25. Tama, 25. Tulos text. Sinagot mo ba kanina? O, tama pa. Ako, mali. Yan. Siya, sige. Ano pa, anak? 2 times 6. Sige nga, 2 times 6. Ano? 2 times 6. 14. 2, 4, 6, 8, 10. 12. 2, 4, 6, 8, 10. 12. O, 2 times 6 eh. Yung 14, 2 times 7. O, ito pa. 3 times 7.
O, ano mo? 3, 6, 9, 12. O, ikaw nga. 3 times 7. Ting, 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 ting. 30. Ting, ting. 35. Ano? 35. 3 times 7, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. 21, anak. 21. Oh. Nandito po kami mga bossing sa Kutsyon. Pansamantala dito pa lang po muna dahil nga po sa ginagawa nga po yung aming tutulugan mga bossing. Yan, dahil sa sobrang sikip. Ito po ay 11 years old na. Ngayon pa lang po nagsisimula noong December ng 2022. Yun, dun pala nagsimula na nagkaroon sila ng sariling kwarto. Pero dahil ngayon nga po, hindi na siya natutulog doon sa kabila, sa sarili ng kwarto, tabi-tabi po kami dito. Tapos ang mister ko, dito naman sa tabi. Dito lang po muna kami pansamantala. Yan. Pero mga ilang ano na rin po ito kasi yung gumagawa po sa amin ay, ayun nga po, kung kailan sila pwede doon, kung kailan sila day off, saka sila umi-extra sa amin. Yan, wala naman kaming iba kakilala na magaling gumawa. Bunso, uy, hindi pa tayo tapos bonsai. Yan, nagpipindot na naman. Ayan po yung pinaka, ano ba tawag dito, daddy? Yung sensor. Yung pinaka-sensor ng aking anak sa diabetes. Tingnan niyo po yung braso po niya, bigla itinago. Anak, ipakita mo, yung braso po niya, may mga ano po siya, parang rashes, na dati pina-check up po namin po yan. Akala po namin sa pinaderma po namin. Yung po pala, hindi siya sa rashes na kung ano man. Sumisibol po siya gawa ng may diabetes. Yan po yun. Tapos, ayun, meron din siya sa likod, konti, pero mas lamang siya sa braso. Dati marami po siya sa likod. Tapos, yung pangingitim pala, yung pangingitim ng leeg, yan daw po ay na mga merong may diabetes, pero asahan nyo na daw po yung mga matataba na may maitim ang leeg. May mga tama na rin po yun. Yun, pag mga ganon, yun daw po kaya maitim dahil may diabetes. Yun daw, pag maitim, ibig sabihin nun, parang nasa lahi. Yun, kaya maitim po yung leeg po niyan, tsaka kilikili. Ngayon, nababawasan na po, pumuputi na siya, tas medyo nagda-diet nga po kami. Sabay-sabay na po kami nagda-diet. Pero yung result, bukas ko pa makukuha. Tapos, bukas din kami magpapa-check up ng hapon. Sa mga nagtatanong ng mga bossing, kasi may mga nag-message sa akin, kamusta daw po yung result, bukas ko pa po siya makukuha. Tapos bukas din kami diretso sa doktor. Sabi ng mister ko, doon na lang daw kami sa kung saan siya may doktor, para isang doktor na lang po kami. Dapat daw po sa isang pamilya, meron kang family doctor para merong history, para in case na may mga ganon, yung mga biglaan, hindi ka pag-aaralan. Kasi kapag meron kang family doctor, alam yung history mo, kumbaga gamay na nila kung saan ka may karamdaman, kung ano yung gamot talaga sa'yo. Kaya yun, naging lesson po sa amin. Kailangan merong family doctor. Parang kung doon ang check-up mo, doon ka sa doktor na huwag kang palipat-lipat para alam yung history mo at hindi ka mapag-aralan. Kasi ganun yun. Siyempre, mangangapa sila kung anong sakit mo, kung saan ano. Pero kung alam na nila, yun na yung talagang family doctor mo, ayun po, parang mas maganda po talaga yung ganun. Kaya meron kayong family doctor. Or kung saan nagpapacheck up yung pamilya nyo, doon lang lagi kayo para in case na emergency, ayun nga po, ay alam na nila kung ano yung history nyo. Ayan po. O, anak, smile ka. O, isa pang tanong. 5 times 6. O, kanina, nasagot na yan ha. 5 times 6. 5, 10, magbilang ka. 5, 10, 15, 20, 5. Sunod. Ano? 30. O, yun.